almost 40 years or more than. Sa pamamasada ng jeep kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin si Tata Eduardo para sa kanyang pamilya. Dito rin siya kumukuha ng kanyang pang-maintenance para sa kanyang hypertension. Pero dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ang kanyang kabuhayan pansamantalang ititigil muna. 3 days ago na po, ma'am, kasi hindi na kaya. Negative talaga, wala akong maiuwi na maski 100 pesos man lang sana, okay na yon. Mahirap ko sa mahirap talaga kasi wala nang kaming maiuwi, negative talaga. Kung pipilitin namin ito, anong mangyayari sa pamilya namin? Isa lang siya sa mga tsuper na piniling igarahe ang kanilang jeep dahil sa kakarampot na kita. Ang problemang ito, pasakit naman sa ilang mga commuter. Dati po walang gantong pila. Pag rush hour, usually rush hour tsaka 6 a.m. tapos 6 p.m. ng gabi. Sobrang hirap po, lalo na po sa mga estudyante. Lahat po apektado po tayo lahat. Tapos yun po, ang init din po, sumasabay rin po yung panahon. Dahil sa mahal ng petrolyo, nag-abiso na ang Irisan Jeepney Operators and Drivers Association na magbabawas na sila ng mga unit na bumabiyahe. Mula sa dating 70 jeepney unit na bumabiyahe kada araw, ngayon halos 20 na lang ang pumapasada. Sa taas ng krudo, wala nang maiuwi. Wala na talaga silang income. Pinarada na lang yung sasakyan kasi pareho rin lang. Gas-gas yung goma, walang pambayad, ganun din lang, walang pampalit. Almost 50% nagparada na. Lalo na yung mga traditional units na kasi talagang zero. Wala nang income talaga. Dagdag pasakit pa sa mga tsuper ang panibago na namang mega oil price hike sa mga produktong langis bukas April 7. Ang diesel tataas ng 18 hanggang 20 pesos kada litro, 4 pesos hanggang 6 pesos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 9 pesos hanggang 11 pesos ang kerosene. Nahirapan na po kami, lalo't nakikimaneho lang. Ito na ang ikalimang magkakasunod na linggong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Angel Arquero, Nation on the Move.